Hello po! Welcome back to my channel. Sa video ito po ay share ko po sa inyo ang mga paraan kung paano po maiiwasan ang ESF at ang hog cholera. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa channel na to, please paki-subscribe po ng channel na to at paki-click na rin po ang notification icon para po lagi tayong updated. Iilang paraan para maiwasan natin ang ESF or African Swine Fever at hog cholera na hanggang sa kasalukuyan ay pinoproblema pa rin nating mga hog raiser. Una ay ang iwasang bumili ng karning baboy sa mga public market dahil maaaring may mga meat vendor na hindi dumadaan sa slaughterhouse kung saan ini-inspect nito or sinusuri ang mga kinakatay na hayop kung ito ba ay good or hindi. May mga meat vendor din kasi na kahit alam na nilang may sakit or depekto na ang mga baboy ay binibili nila ito sa murang halaga at binebenta naman nila sa parehong halaga ng mga good na karning baboy. Sa madaling salita, ginagawa nila itong pambala, sinasabay nila ito sa pag-dispose ng mga good na karne. Hindi ko naman sa nilalahat, ito ay base lamang sa mga naging karanasan namin at obserbasyon namin nitong mga nagdaang buwan. May mga farmers or hog raiser din kasi na nanghihinayang sa mga alagang baboy nila kapag tinatamaan o nagkakasakit na ang mga ito at iniisip nila na kahit papano ay makakabawi sila ng kaunti sa lugi nila lalo pat mahal ang feeds. At ito ang isang dahilan na nakikita ko kung bakit hindi mawala-wala ang naturang sakit. Mas mabuti o mainam nang bumili ng karning baboy sa mga supermarket dahil alam nating hindi sila basta-basta na lamang nagbebenta ng mga karning baboy na hindi dumadaan sa pagsusuri o slaughterhouse. Pangalawa ay iwasang magpalabas-masok sa inyong bakuran. Iwasan ring mamasyal sa backyard ng ibang farmers dahil maaaring hindi mo alam o hindi natin alam may depekto na pala ang kanilang mga alaga. Tayong mismong mga tao ay pwedeng maging carrier ng naturang sakit. Pangatlo, may mga vaccine para pangontra sa hog cholera kaya hanggat maaari ay turukan na ang inyong mga alagang baboy ng pangontra sa hog cholera. Pang-apat ay maglagay ng foot bath o galiing mag-disinfect ng paligid at panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Hindi biro ang puhunan nating mga hog raiser kaya naman magdubling ingat tayo. Higit sa lahat ay hingin natin kay Lord ang proteksyon hindi lamang para sa atin kundi para na rin sa ating mga alagang hayop. At ugaliin din nating magpasalamat sa lahat ng biyayang natatamasa natin. Yun lamang po at sana po ay nakatulong. At kung may mga dagdag kaalaman din kayo kung paano po maiwasan ng ESF or African Swine Fever at ang hog cholera ay pwede nyo rin pong i-comment sa comment section. Maraming salamat po sa panonood. Huwag nyo po sanang kalimutang i-subscribe ang channel na to at paki-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po.